In this video, at naramdaman ko yun dahil biglang nagsitayuan ng mga balahibo ko. Gagawin natin ang isa sa mga pinakadelikadong at pinaka-creepy na paranormal ghost game na tatawagin The Hosting Game. Kung saan sa pamamagitan ng paranormal game na ito ay magtatawag tayo ng mga demon at mga kaluluwa dito sa ating bahay. You are invited into a gathering hosted by pangalan ko. Sa pamamagitan ng paranormal game na ito, maaari tayong makagambala ng mga kaluluwang nasa labas ng ating tahanan o mga kaluluwa na nasa labas o nasa paligid lamang. Kasi medyo matilim dito sa likod natin kaya hindi siya makikita. Ngayon, nasa mga kalsada, abandonadong bahay para pumunta dito. Tandaan natin na makapangyarihan ang mga paranormal game kung saan ay maaari kang makatawag ng kahit sino, mga kaluluwa, mga demon, kahit na nasa kabilang dimension pa ang mga ito. Pero sa pamamagitan ng mga paranormal game ay maaari natin silang matawag. Okay, so para maging effective ang paranormal game na ito, ay gagawin natin siya ng exactly 12 AM at 3 AM. So far ang oras natin ngayon ay 11:44 PM here. Okay, so mag-aantay na lamang tayo ng ilang minuto sa pagsapit ng 12 AM ay sisimulan na natin ang game na ito. Pero bago ang lahat, sasabihin ko muna sa inyo kung ano nga ba ang The Hosting Game at paano nga ba itong ginagawa at ano ang mga kailangan gawin o anong mga rules sa larong ito. Unang-una, ang hosting game, katulad ng sinabi ko kanina, ay isang uri ng paranormal game kung saan ay mag-iimbita tayo ng mga kaluluwa o mga demon papunta sa ating location kung saan man tayo naroon, sa bahay o kahit saan. Ngayon, para maisagawa o maisakatuparan ang game na ito, kinakailangan mo itong gawin ng 12 or 3 AM at dapat kang pumili ng isang tahimik na lugar kung saan ay mag-isa ka lamang. Ito ay pwedeng banyo, kwarto, bodega, sala, kusina, etc. o kahit mismo sa cabinet. Depende sa iyo, as long as mag-isa ka at walang ibang kasama. Ngayon, ano yung mga kinakailangan natin para sa game na ito? So, kinakailangan natin ng posporo. Ngayon, sa unang sindi natin ng posporo, kapag ito ay hindi sumindi, ibig sabihin ay maaring meron ng mga kaluluwa sa paligid mo. Yun yung dapat mong katakutan kapag hindi sumindi ang unang palito. Ngayon, sa pangalawa, kapag ito ay sumindi, sasabihin mo naman, I'm glad to see you. Thank you for coming. Ngayon, pagkatapos nito ay magbibilang tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngayon, kapag feeling mo may nagpaparamdam na sa'yo, ang gagawin mo, pag gusto mo nang tapusin ang larong ito at natatakot ka na para sa kaligtasan mo at sa kaligtasan ng family mo, kinakailangan mong patayin ang palito at pagkatapos ay lumabas ka ng kwarto, ng bodega, ng sala, ng banyo, ng kusina, kung saan ka man naroon, kung saan mo sinindihan ang palito ng posporo. Ngayon ay maglalakad ka palayo at wag kang haharap sa location na yon kung saan ka nagsagawa. Hanggat maaari, wag kang haharap hanggat hindi mo pa nabubuksan ang ilaw. So hindi ko pala nasabi sa inyo na importante na bago natin gawin ito ay kailangan nakapatay ang lahat ng ilaw. Walang ibang ingay na maririnig sa paligid. Ngayon, para maging matagumpay ito, kinakailangan bago natin gawin ang game na ito, kukuha muna tayo ng papel at tapos ay susulatan natin siya na you are invited. It takes place at yung oras, for example 12 AM, bring your friends. Katapos ilalagay mo ang papel kung saan ka magsasagawa ng game. After nito ay pupuntahan mo muna ang mga bakanteng kwarto o mga bakanting kahit ano. Katapos ay babanggitin mo ang katagang I'll be ready soon. Pagkatapos noon ay pwede mo nang gawin ang paranormal game na ito. So ang una ko ang ginawa ay nagsulat ako sa papel ng katagang you are invited into a gathering hosted by pangalan ko at ang oras and bring your friends. Habang ginagawa ko ito ay wala pa naman akong kaanong nararamdaman maliban na lamang sa pagtaas ng kaunting balahibo dahil na rin siguro sa presensya. Yeah, so ngayon man ay ilalagay na natin to. So
Actually, naisip ko kasi dito natin gagawin. So, yun man, naisip ko na dito natin gagawin yung game sa CR. So, yan. Diyan natin gagawin. Kasi sabi naman doon, kahit saan naman is pwede natin gawin as long as mag-isa ka at walang ibang kasama. Okay? So, dito tayo sa loob. Ayan. So, exactly, dito mismo tayo magsasagawa ng the hosting game. So, wala tayong phosphorong makita, kaya ang gagamitin natin is lighter. So, mamaya, sasara natin itong pintuan. Sa papel nga ay nakasulat ang paanyaya sa mga demon o sa mga evil spirit o sa mga bad spirit na pumunta ng bahay. Pagkatapos nga nito ay kagad mo na ang lumabas ng CR para humarap sa may pintuan ng aming kwarto para banggitin ang katagang "I'll be ready soon." Sa pamamagitan nito ay magsisimula na ang game o nagsimula na ang paranormal game na hosting game. Okay, so ngayon, papatay natin tong ilaw. Okay. Then, okay, so yan. Ito na ang gagamitin natin. Mukhang, yeah. After nga nito ay agad akong pumunta sa CR kung saan ako magsasagawa dapat ng paranormal game. Ang kaso nagka-problema dahil sa medyo tumutulo ang shower ay hindi ako makapag-record dahil sa naririnig ang ingay sa background. Kaya naman nag-decide ako na gawin na lamang ang paranormal game na ito sa may kusina, which is sa labas lamang ng aming CR, kung saan ay okay pa rin naman kasi malapit lang sa atin ang papel kung saan natin isinulat ang paanyaya sa mga bad spirit at sa mga evil at sa mga demon. Human, what's up sa inyong lahat? So nagbago tayo ng location. Nagbago tayo ng, imbis na dito tayo mismo sa CR, naisip ko na sa may kusina na nga lang tayo kasi medyo yung gripo doon, yung shower tool is tumutulo. So medyo naririnig siya sa background. So hindi kasi ganoon ka 100% yung noise reduction itong hawak natin. So kaya nakapag-decide ako na dito natin gagawin sa may kusina banda. So ganoon pa rin ang gagawin natin. Unang sindi natin dito pag ito hindi siya walang apoy na lumabas. Ibig sabihin nun, sabi nila, ayon sa mga sa rules, ay baka meron ng nasa umaaligid sa yung mga spirit o mga demon. So try natin. Sa una, pangalawa, pangatlo ay sumindi ang lighter. Pero sa pang-apat ay hindi na ito sumindi pa. Dito pa lamang ay naramdaman ko na maaring nakapagtawag na tayo o nakapag-imbita na tayo ng mga kaluluwa dito sa bahay. At naramdaman ko yun dahil biglang nagsitayuan ang mga balahibo ko. At para bang may mga nakatayo sa likod ko dahil sa merong dumadamping hangin sa katawan ko. Kahit na naka-jacket ako ay medyo nilalamig ako ng mga oras na yon. Hindi siya gumana? I don't think so. Hindi ko alam. Pero yun. Ayun kasi doon sa rules, kapag hindi sumindi ng isang beses man lang, ibig sabihin nun meron ng mga multo o mga demon ang nasa paligid. So, meron tayong iniwan na papel dito mismo sa loob ng CR at nakalagay sa papel na yon. So, medyo yun. Actually, dito sa CR. Hindi ko na rin binuksan yung ilaw kasi bawal nga yun. Isa nga yun sa mga rules, kailangan nakapatay lahat ng ilaw. So, 10 minutes na tayo so far. 10 minutes na tayong gumagawa ng game na ito. And I don't think so. Kung nagawa natin ng tamang rules. Yun yung mga nabasa ko kasi at sinundan ko lang naman kung ano yung mga sinasabi doon sa rules. Ngayon, magbibilang tayo ng hanggang 10. At pagdating natin ng 10, ay maaari na nating tapusin ang game. So, bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. May napansin pa kayo? Parang gumagalaw yung... May gumalaw ba sa likod? Check ko lang.
Sa mga oras na ito ay hindi ako makapaniwala dahil kusang nagbukas ang pintuan ng CR. Man, kanina sinara ko yan. Yes, I swear. Sinara ko yan kanina at nakita niyo yun. Then now, bumukas na naman siya. Kasi medyo madilim dito sa likod natin kaya hindi siya makikita. Ngayon, sinara ko ito kanina pero nang pagtingin ko ay nakabukas na ito. Kaya nagtataka ako kung paano nangyari yun. Although wala namang ibang tao dito kundi ako lang. Kasi lahat ng mga kasama ko sa bahay ay natutulog na. So sino ang maaring magbukas ng pintuan ng CR? Nasa inyo ang desisyon kung ano ang nasa tingin nyo. Hindi, di ba? Ngayon, walang ibang katao-tao dito, man. Kaya, sino nagsara nito? Ewan. So, yun man, nakasara na yung CR. Okay, so maaari na natin tapusin yung laro. Ang sabi doon, to end the game, kailangan natin maglakad paalis. Papunta doon sa switch ng ilaw at bubuksan natin ang ilaw. At huwag tayong lilingon sa likuran natin. Okay, malapit na ako sa switch ng ilaw sa sala. Okay. Medyo nakakatakot na. Ayoko na. Ngayon ay bubuksan na natin. So, here we go, man. Tapos na ang game natin. So far, sobrang creepy ng experience nga natin, no? Hindi ko alam kung bakit kusang bumukas yung pinto ng CR. Which is 2 beses natin yun sinara. Kaya nakakapagtaka kung paanong bumukas siya ulit. Pero, I don't think kung yun ba ay dahil sa presensya o meron nga ba talaga tayong naimbita. I don't think so, man. So yun, again, mga paring, thank you for watching. I'm Mr. Godlex. And abangan ang ating mga susunod na mga paranormal game. Don't forget to like and subscribe. Malapit na rin mag-1. Kailangan ko na matulog. Pero bago yun, bago tayo magtapos, syempre mag-pray muna tayo. Pinaka-importante sa lahat is yung dasal. So yun mga kaparing, tapos na ang game at patagumpay natin na natapos. Medyo ang creepy nga lang nung biglang bumukas ang pinto ng CR. Pero nevertheless, thank you for watching again. Bye-bye.